Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Jibun de Visa Processing sa Japan. Isang masusing pag-aaral sa sariling pag-aasikaso ng aplikasyon ng visa. Jibun de Visa Processing sa Japan. Tumutukoy sa proseso ng pag-a-apply ng visa ng sariling sikap nang hindi dumadaan sa mga ahensya o middleman. Sa kasalukuyang panahon, dumarami ang mga aplikanteng pinipiling magjibunde dahil sa kagustuhang makatipid, magkaroon ng mas direktang kontrol sa kanilang mga dokumento at mas maintindihan ang kabuuang proseso ng pag-a-apply. Gayunpaman, kaakibat nito ang mas malaking responsibilidad upang matiyak na ang lahat ng kinakailangang dokumento ay kumpleto at tama. Kahulugan ng Jibunde Visa Processing. Ang terminong Jibunde ay mula sa wikang Hapon na nangangahulugang sarili o by oneself. Sa konteksto ng visa application, ito ay tumutukoy sa personal na paghahanda ng mga dokumento, sariling pag-fill out ng mga application forms, at direktang pagsusumiti ng application sa kinauukulang tanggapan. Ito ay sinasagawa ng walang tulong ng agency, bagamat maaari pa ring tumanggap ng limitadong gabay mula sa employer o sponsor. Mga uri ng visa na maaaring iproseso sa pamamagitan ng Jibunde. May ilang uri ng visa sa Japan na maaaring i-process ng sarili, kabilang ang mga sumusunod. Number 1, Specified Skilled Worker Visa, SSW at SSW2. Ito ay para sa mga dayuhang manggagawa na may partikular na kasanayan. Sa kasong ito, mahalaga ang suporta ng employer, lalo na sa pagkuha ng Certificate of Eligibility. Number 2, Student Visa. Ito naman ay para sa mga nais mag-aral sa Japan. Kadalasan ang paaralan ang tumutulong sa ilang bahagi ng proseso. Ngunit maaari pa ring personal na asikasuhin ang ibang requirements. Number 3, Spouse o Dependent Visa. Para sa mga asawa o anak ng isang legal na residente o mamamayan ng Japan. Kinakailangan dito ang sponsorship ng pamilya sa Japan. At number 4, Temporary Visitor o Tourist Visa. Ito ang isa sa pinakasimpleng uri ng visa at kadalasang ginagawa ng Jibunde ng mga aplikante. Mga pangunahing dokumento at requirements. Bagamat nagkakaiba-iba ang requirements, depende sa uri ng visa. Narito ang mga karaniwang dokumento. Valid passport, visa application form, picture na passport size, certificate of eligibility kung kinakailangan, mga supporting documents tulad ng kontrata sa trabaho, financial records, o proof of relationship. Ang Certificate of Eligibility ay isang mahalagang dokumento na ini-issue ng immigration sa Japan bilang patunay na ang aplikante ay kwalipikado para sa napiling visa. Proseso ng Jibunde Visa Application. Ang proseso ng pag-a-apply ay maaaring ilarawan sa mga sumusunod na hakbang. Number 1, pagsasaliksik at pag-unawa sa visa category. Mahalagang matukoy ang tamang uri ng visa at ang mga kinakailangan dokumento para dito. Number 2, pagkumpleto ng mga dokumento. Siguraduhing tama, updated, at walang kakulangan ang lahat ng papeles. Number 3, pagproseso ng Certificate of Eligibility. Sa maraming kaso, ang employer o sponsor sa Japan ang nag-a-apply nito. Number 4, pagsusumite ng visa application. Maaari isumite ang application sa Japanese Embassy o Consulate
kung nasa ibang bansa o sa immigration office kung nasa Japan. Number 5, paghihintay at pagtanggap ng resulta. Ang processing time ay nag-iiba depende sa uri ng visa at sa kumpleto ang pagsusumite ng mga dokumento. Mga benepisyo ng Jibunde processing. Ang Jibunde na paraan ay may ilang kapakinabangan. Mas mababang gastos dahil walang bayad sa agency. Mas direktang kontrol sa mga dokumento. Mas malalim na pag-unawa sa proseso ng visa application. Mga hamon at limitasyon. Sa kabila ng mga benepisyo, may mga hamon din na dapat isang alang-alang. Posibilidad ng pagkakamali sa pag-fill out ng forms. Hadlang sa wika, lalo na kung Japanese ang dokumento. Mas mahabang proseso kung may kulang o mali sa requirements. Panganib ng visa denial kung di maayos ang aplikasyon. Mga rekomendasyon para sa matagumpay na aplikasyon. Upang mapataas ang tsansa ng approval, narito ang ilang rekomendasyon. Masusing pag-review ng lahat ng dokumento bago isumiti. Pakikipag-ugnayan sa employer o sponsor para sa tamang gabay. Paggamit ng opisyal na guidelines mula sa immigration at embassy. At paghingi ng tulong kung may hindi malinaw sa proseso. Sa kabuuan, ang Jibunde Visa Processing ay isang epektibo at praktikal na paraan para sa mga aplikanteng nais mag-apply ng visa sa Japan nang hindi dumadaan sa ahensya. Gayunpaman, nangangailangan ito ng sapat na kaalaman, maingat na paghahanda at disiplina sa pagsunod sa mga alituntunin. Ang tagumpay ng aplikasyon ay nakasalalay sa pagiging organisado, responsable, at masinop sa bawat hakbang ng proseso. Nawa po ay nakatulong ang ulat na ito upang mas maunawaan ang proseso ng Jibunde Visa Application sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.